Hello guys, welcome back to my channel. This is Nib TV again. So, meron na tayong i-repair na isang electric fan. Ang sira niya ay ito. Basag yung kanyang neck holder. Ayan, kasi tumumbara yung fan tapos tumama yung fan. Kaya nabasag. So, ito pa yung kanyang mga kasama. Dito yan guys nakalagay. Yan. Yan. Nakasaksak yan dyan dito. Nakasuot yata dyan. Yan. Tapos dito. Ganyan siguro. Tapos dito yung pinaka-fan. So, aayusin natin para magamit ng fan. Pero bago tayo mag-umpisa, isa muna maikling intro. Okay, balik tayo guys. So, yan ang nakita nating sira. Bali ito ang kanyang fan. Ayan. So, itabi muna natin to. Ayan. Ito ang kanyang pinakasira. Ayan, yung body niya. Ito yung nakakabit dito sa nabasag na neck holder. Ito. So, papalitan natin yung neck holder. Tapos, i-check pala muna natin kung gumagana pa yung kanyang motor. Okay. So, tetesting natin. Kunin ko lang yung aking tester. Okay. So, ito meron tayong tester dito. Lagay natin sa times 10. Ayan, times 10. Tapos calibrate. Ayan, naka 0 na. Ayan. So, test natin kung merong palo yung kanyang mga terminal. Para malaman natin kung buo pa yung kanyang windings. So, walang palo. Try natin yung kanyang mga speed. Number 1, walang palo. Number 2, wala. Number 3, number 1 ulit, 0. Okay, number 3, wala. Number 2, number 1, 0. So, walang palo guys. So, maaaring open yung kanyang mga windings or maaring bumigay ang kanyang fuse. So, malalaman natin yan guys. Bubuksan natin ito. Okay. Pati nga pala yung ano niya, UP na rin, no? Ayan, no? Yung kanyang tabingin na rin. Ayan natin. Ayun, siraan. Baluktot na rin. Okay. Yang bubuk.
0. Dito sa terminal, test natin kung may makuha tayong reading. Wala rin palo sa pangalawa. Dito sa dalawa, walang palo. Dito sa uli, wala rin. Dito sa yan, putulin muna natin yung kanyang dalawang connection sa capacitor para matest natin na maigi ang kanyang motor. Yan, kasi pag sira yung kanyang windings, wala na. Ibig sabihin yan may mga naputol na mga hibla. So mahirap nang i-repair yun. Baka magpalit motor na lang tayo. Pero silipin pa rin natin. Depende yan guys kung ano makita natin sa loob. Kung kompleto naman yung windings, pwede natin dugtong. Pag wala na talaga, papalitan na lang natin ang motor. Times 10 pa rin yan. Ayan, naka-calibrate 0. Okay, calibrated. Ayan, naka-0. Ngayon, i-test natin yung kanyang motor. Kung meron palo. O ba? Walang palo ang kanyang motor Open yung kanyang windings. Baliktarin natin. Walang palo. So, maaaring kanyang dapat may masusukat tayo ng mga resistance sa dalawang dulo ng mga windings. Pag wala, ibig sabihin may naputol ng mga hibla. Ito yung fuse sa loob. Okay. Kuhan ko muna. Babalikan ko na lang kayo guys pagkatapos kong buksan ito. Ayan. Ayan, meron siyang spacer. Ito nahulog spacer niya. Dito yan guys, nakalagay sa ano. Ayan, ito. Ngayon, ayan guys. Balutong na rin yung kanyang mga kuhan I-confirm lang natin kung may fuse siya. Kailan daan-daan lang guys para hindi siya mabulat-lat ng gusto. Ayan. Ito yung sa speed. Tatanggalin muna natin to guys para makita natin. Siya nga pala, bago natin makalimutan, lagyan natin ng basahan dito para ayan, hindi magsugat ang kanyang windings. Okay, so tatanggalin natin ito. Kukunin ko lang yung aking pangtanggal na Yan guys, ito yung fuse na yung kulay puti, box type. Testing natin para sigurado. Ito yung isang end niya. And tapos ito yung kabilang paa. Kabila ng paa. So wala talagang palo guys. Ayan Ito yung isang end
patas. Ito yung isa nga. Wala talaga. So sira talaga yung fuse niya. Papakil ko ng kanyang fuse, may sunog na pala. Ayan, oh. Putok na. Natanggal ko na yung mga balot ng wires niya. Ito. Ayan. Ito yung kanyang motor. Pero mukhang may missing na strand. Kasi ang bilang, nabibilang ko lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Dapat yan 8. Mahirap magbuting-ting nito. Yan o, mga marurupok na yung mga wires. Baklasin ko man dito mga tali na to. Mahirap na hanapin ang dulo nyo kung naputo na sa loob. Maring bandang gitna yon. So, pwede siya i-rewind kaso wala akong rewinder eh. So, palit motor na lang para iwas sakit sa ulo at mas mabilis pa. Okay?